Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, ma'am. So bago tayo magsimula sa ating talakayan, maaari pa kayo tumayo para sa ating panalangin. Ang Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, salamat sa araw na to. Salamat sa biyaya na inyong binigay. Daway may matutunan ang mga bata ngayong araw na ito. Amen. Sa Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So magandang umaga ulit mga bata. Magandang umaga po, ma'am. So bago kayo umupo, maaari niyo pang pulutin ang mga basura sa sakit. Okay po, ma'am. Maraming salamat. Maaari na kayo umupo. Salamat po din, ma'am. So kumusta naman kayo mga bata? Okay lang po, ma'am. So alam niyo na ba yung mga alituntunin sa silid-aralan natin? Opo, ma'am. Mabuti naman. So bago tayo magsimula sa ating talakayan, may ipapakita mo na ako ng video. So tingnan niyo ito ng mabuti, okay? Okay po, ma'am. Mga anyong lupa ating makikita sa kapaligiran ay matatagpuan. Bundok, kapatagan, lambak, burol, buskan, ilan lamang yan sa masisilayan. Mga anyong tubig atin ring alamin, maaring pagkunan ng ating pagkain. Ilog, karagatan, bukal, lawat, talon, halina't tuklasin, ating talakayin. Mga anyong lupa ating makikita sa kapaligiran ay matatagpuan. Bundok, kapatagan, lambak, burol, buskan, ilan lamang yan sa masisilayan. Mga anyong tubig atin ring alamin, maaring pagkunan ng ating pagkain. Ilog, karagatan, bukal, lawat, talon, halina't tuklasin, ating talakayin. At ngayon naman mga bata, base sa nakita nyo video, pamilyar na ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Medyo po, ma'am. Para mas magiging pamilyar pa kayo, meron akong ipakitang larawan sa inyo. Hulaan nyo lang ito kung ito ay anyong lupa o anyong tubig. Itaas lang ang kamay sa mga gustong sumagot. Naintindihan nyo ba mga bata? Opo, ma'am. Para sa unang larawan. Ryan. Anyong lupa po, ma'am. Tama, Ryan. Erica. Anyong tubig ko ba? Tama, Erica. Magaling. Pangatlong larawan. Anime. Anyong lupa ko ba? Tama, Anime. Magaling. Para sa pangatlong larawan. Ryan. Anyong lupa po, ma'am. Tubo ko na din. 1, 2, 3, 4. Sige, balik. Para sa pang-apat na larawan. Ryan. Anyong lupa po, ma'am. Tama, Ryan. Panghuling larawan. Erica. Anyong tubig ko ba? Tama. Magaling mga bata. Bigyan nyo ng tig-tatlong palakpak ang inyong mga sarili. Magaling mga bata. Naintindihan nyo talaga ang ipinapakitang video. Bigyan nyo ng tig-tatlong palakpak ang inyong mga sarili. At ngayon naman, ating talakayin ang mga anyong lupa at anyong mga tubig at mga uri nito. At ang mga anyong lupa at anyong tubig sa ating relihiyon.
Ngayon naman mga bata, ay pumunta naman tayo sa ating diskusyon kung ano-ano ang mga anyong lupa at ang mga anyong tubig. Una, ano ang anyong lupa at ang mga uri nito? Ang anyong lupa ay ito ay ang pisikal na kanila ng isang lugar na sa ano na ibabaw at lokasyon nito. Ang mga uri nito ay ang tagway. Ang tagway naman ay isang mahaba at sulit ang iyong lupa na kapiligiran ng tubig. Ang kasunod naman ay ang kapuluan. Ang kapuluan ay ang mga grupo ng malalaki at maliliit na pulo na kapiligiran ng katubigan. Ang sunod naman ay ang bulubundukin. Ang bulubundukin ay mataas at matarik na bundok na nagtatubig at nagsunod-sunod. Ang halimbawa ng bulubundukin na makikita dito sa Pinas ay ang Sierra Madre. At ito din ang pinakamataas na bulubundukin na makikita dito sa Pinas. Sunod naman, pwede niyo masahin kung ano ang bulkan? Opo. Bulkan, isang uri ng bundok na kung saan ang tunaw na bato ay maaring lumabas dito mula sa kailaliman ng lupa. Tama ka dyan. Ang bulkan ay ito ang halimbawa nito. Kita ito Ang halimbawa na ang halimbawa ng bulkan na makikita nito sa Pilipinas ay ang Canlaon. Canlaon volcano or ang bulkan Canlaon. Ang sunod naman, bundok, pwede ba kayo umasa? Isang pagtaas sa lupa kung saan may matataling na bahagi na ito ay mas mataas kaysa sa bundok. Okay, tama kayo dyan. Ang halimbawa ng bundok na makikita dito sa Pilipinas ay ang Mount Apo o ang bundok Apo. Ang Bohol naman ay mabilog na tubis, ito ay mas mababa kaysa bundok. Ang halimbawa na makikita natin dito sa Pilipinas ay ang Chocolate Hills. Alam niyo ba kung ano ang Chocolate Hills? Opo. Okay, magaling mga bata. Ang sunod ay baybayin. Ang baybayin ay bahagi ng lupa na malapit sa tabing dagat. Ang baybayin naman ay ito ay tinatawag na shore. At ito ang isang halimbawa ng isang baybayin. Ang sunod naman ay disyerto. Dito sa Pilipinas ay wala tayong makikita ng disyerto. Pero ang disyerto ay isang makinig na anyong lupa. Ang sunod naman ay kapatagan. Maaari nyo ba itong basahin? Opo. Salamat at magaling. Ang sunod naman ay lamba. Ang lamba ay kapatagan ng piligiran ng mga bundok. Ang huling kanyang lupa ay talakas. Patag naman yung lupa, pero ang kaibahan nito sa lamba ay nakalatag sa isang mataas na lugar. So alam na natin ano ang mga uri ng mga anyong lupa. Pumunta naman tayo sa mga uri ng mga anyong tubig. Ano ang anyong tubig? Pwede ba ibasa mga bata? Opo. Ito ay malaki o maliit na pagtipon ng tubig na maagos na kakasip o nakapaibabaw sa bahagi ng mundo. Tama kayo dyan. Ang anyong tubig ay makikita kung saan-saan sa lugar. At ang mga anyo nito ay sa ang pulo. Lupain ng lugar ng tubig. Ang sunod naman ay tagos. Mas maliit sa tagway. Ang sunod ay karagatan. Ang karagatan ay ang pinakamalawak at pinakamalalat na lalim na anyong tubig. At ang halimbawa nito ay ang Pacific Ocean o karagatang Pasifiko. Ang sunod naman ay dagat. Ito ay malawak na tubig na mas maliit lamang ang sukat sa karagatan. Ang bunga naman mga bata, pwede nyo man basahin? Bukas, anong tubig na mula sa ilalim ng lupa? Tama kayo dyan. Ang sunod naman ay ang ilog. Ang ilog naman ay isang mahaba at nakikot na anyong tubig na umaagos patungo sa dagat. Ang ilog at ang dagat ay nakakonekta naman ito sila.
Next, ang gulpo. Ang gulpo ay isang malawak na loob. Ang loob naman ay isang tubig na nagsilbing daluyan ng mga barko at sasakyang pandagat. Ang sunod ay isang ikot. Pwede ibasa mga bata kung ano ang isang ikot? Ipon, ipinag-aatubay na nagmana sa dalawang malaking tubig tulad ng dagat o sa karagatan. Tama kayo dyan. Ang sunod naman ay talon. Maritig at pahaba ng tubig sa isang sapa. Ang huling anyong tubig ay ang lawa. Ang lawa ay isang anyong tubig na matiligiran ng lupa. Naiintindihan niyo ba kung ano ang mga uri ng anyong tubig at anyong lupa sa ating kapaligiran? Ngayon naman, may tatlong akong larawan ay makikita sa inyo. At sasabihin niyo lang kung ito ba ay isang anyong tubig o anyong lupa. Kung alam niyo kung ano ang pangalan ng anyong lupa at anyong tubig ito, at pakisabi. Unang larawan. Anyong tubig? Tama ka dyan. Anyong tubig at ito ay isang talon. Kasunod naman, ano ito? Anyong lupa? Rorol. Tama kayo dyan. Ito ay anyong lupa ay borol. Anong pangalan ng borol nito? Chocolate hills. Tama kayo, chocolate hills. Ito naman, ano naman ang kasunod na larawan? Bukan. Tama kayo dyan. Ito ay vulkan at ito ang kanlahon volcano na sinabi ko kanina. Ngayon mga bata, meron tayong makikita ng mga anyong lupa at mga anyong tubig na makikita sa ating region. At ang mga halimbawa nito ay yung mga larawan na pinakita ko. Yung chocolate hills, yung kanlahon volcano, at marami pang iba na napakita ko sa larawan na ito. Ngayon mga bata, alam niyo na kung ano ang mga iba't ibang anyong lupa at mga anyong tubig at kung ano-ano ang makikita sa ating rehiyon. Ngayon, ang aking Mga sample na lupa. Huwag ka na kung ngayon, may mga katanungan ako sa inyo at sabihin niyo kung ano ang mga ideya niyo o ano na intindihan niyo sa ating diskusyon. Una, magbigay ng isang halimbawa ng anyong lupa na makikita dito sa ating rehiyon, ang rehiyon 7. Chocolate hills. Tama, chocolate hills. At ito ay isang Borol. borol. Tama. Ngayon, ang kasunod. Anong anyong tubig ang makikita sa rehiyon 7? Talon. Great. Ano pakilakasan? Pico Beach. Tama. Ito din ang isang halimbawa ng anyong tubig na makikita sa ating rehiyon. Ngayon, ang pag
ang pag-alaga sa ating mga anyong lupa, anyong tubig ay mahalaga kasi ito ay isang maganda at malinaw kung paano ito pahalagayin. At ngayon, naintindihan niyo ba ang tinakay kanina? Opo, ma'am. Magaling! At ngayon ay pupunta tayo sa ating aktibidad. Sa inyong aktibidad, pumili ng isang anyong tubig at anyong lupa sa inyong reliyon. Sa isang buong papel, hatiin ito sa dalawa at iguhit ang napiling anyong lupa at anyong tubig. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para tapusin ito. Tapos na ang oras at ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Ngayon naman ay gusto kong malaman kung ano ang iyong paborito lugar sa rehiyon at bakit dapat nating pagpapalagahan ang mga ito. Ang aking gusto na anyong lupa po, ma'am, ay ang Chocolate Hills at papalagaan ko ito para marami pong tao makakita pa nito sa hinaharap. Magaling! Bigyan niyo siya ng isang malaking palakpak. Ikaw naman. Magaling! At sa palagay ko ay naintindihan niyo ang mga itinalakay kanina. Palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili. Alagay. Sorry. At ngayon naman mga bata, dahil tapos na tayo sa ating diskusyon, punta naman tayo dito sa pagtataya. At dito sa pagtataya, susubukin natin ang inyong naintindihan sa ating diskusyon. At narito ang mga panuto at bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutin ang mga ito. Kumuha na kayo ngayon ng isang buong papel upang magsimulang sagutan ng mga ito. Okay, at ngayon, Kasi ito, Ikat na lang dyan. Ikat na ito dito. tapos na ang oras. Tapos na ang oras. Ayun, tanong sa camera din sa pan. at ngayon, tapos na ang oras na aking ibinigay sa inyo upang sagutan ang mga sumusunod. Ngayon naman, punta naman tayo dito sa inyong takdang aralin. At bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang kopyahin ang mga ito. At ngayon mga bata, tapos na ang oras na aking binigay sa inyo, ipasa nyo sa harapan ang inyong mga papel na sinagdan. At ngayon naman, bago tayo matapos sa aralin ito, ay gusto kong kopyahin niyo muna ang iyong takdang aralin. At bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang kopyahin. At ngayon, tapos na kayong magkopya. At bago tayo magtapos, ay nais ko muna masabihin. At ngayon naman, bago tayo magtapos, nais ko muna kayong galimin kung naintindihan niyo na maayos ang ating diskusyon ngayong araw. May mga katanungan ba kayo? Wala po, ma'am. Magaling. Magaling. At ngayon naman, nais kong tumayo ang lahat para sa ating closing prayer. Ating Tuloy para sa stay panapos na panalangin. Panapos na panalangin. At ngayon naman, tumayo ang lahat para sa ating patapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang Panginoong Hesus, naway gabayan niyo ang iyong araw, lalo na sa mga bata, naway ligtas nilang makauwi sa kanilang mga tahanan, at sana daladalahin nila ang kanilang nakuha aralin ngayong araw. At yun lamang, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.